Magandang hapon po. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po. Ito na naman ang palikerong tapat, babayarong iskarang sa hindi mo yung tutulong paintulot ang pantas na talipandas ang kumikalistang kupal ka, James Reyes. Yan. Pasensya na kayo bago ang aking sketch ngayon. Naglilipat kami ng bahay. So, kailangan ko maghanap ng pwesto. Kaya magulong-magulo din sa babae. Okay lang yan. Basta may pwesto. Ayun. Anyways, so ayan ang sinasabi nila na ang bilyonaryo came out with a video. Hindi ko papakita dito yun para di mag-abuse. Although bilyonaryo is a news agency, a news website that I personally follow. Merong lumabas doon na nagsalita si Boying Remulla, si Mr. Jesus Crispin Remulla, ating DOJ Secretary, na binubunto ng sisi. Basically, ang pagkakaintindi ko Dennis, sinasabi niya na binabaligtad daw yung witness, na ang whistleblower nila na si Patidongan, siya daw ang kasuhang mastermind. Parang ganun lumalabas. Tama ba intindi ko Dennis? Parang ganun. Okay. Tapos sa sinasabi niya na binabanggit din niya na kaya daw pinaalis si General Macapas na dating CIDG head, actually isang buwan at kalahati pa lang siya is because of that he bungled the investigation. That's not true. Pero sige Dennis, mauna ka nang magbigay ng opinion mo kasi ikaw nagpasa sa akin nun. Minute ulo ko Ako, okay. Let's to be fair, I do not know General Macapas personally. Okay. So I have no dealings with him. Except, parang there's something fishy dun sa kwento. Oo. Okay, ganito kasi yan. Pag tinignan mo history ng Macapas, taga-Soksargen yan puro Mindanao ang Tiga Mindanao. Puro Mindanao ang naging command niyan. Okay. So, wala siyang dealings with Pitmaster. With Atongang. Which is in Region 4. Oh. Whatever, he has no previous dealings. Kasi, katulad ng dinescribe natin dati sa isang nakalang episode, pinapout natin yan. Diba? Oo. Ang Pitmaster, yung kay Atong, Region 4 lang yan. Hindi ko nga alam yun Region 4 lang pala siya. Kala ko pati Metro Manila kanya. Hindi. Okay, tsaka Metro Manila. Okay, Metro Manila Region 4, yun ang kanya. Okay? Iba ang may hawak ng Pampanga, ng Region 3. Na maraming tao din. Si 1-2. Sino si 1-2? Iba yung may... Basta yun ang mga code. Sige, code. Si 1-2. Hindi ko siya kilala, okay. Si BP. Okay. Sige. Pag umakyat ka ng... Si blood pressure, okay. Ilocos Sur, si Manong. Iba naman dun. Oo, si Manong Chavit yan. Okay. However, sila Manong Chavit, okay, the thing about Ilocos region, maraming lugar, hindi uso ang online. Katulad ng Region 5, Bicol. Okay. Ang uso sa Region 5, kapos sa Ilocos, arena fights. Gusto ng mga tao, makita yung actual nanonood ng sabong. Ayaw nila ng online. Tama naman. Okay? So, si Manong Chavit, ang ginagawa niya dyan, binibili niya yung mga videos, tapos sine-export. Export? Yes. Binibili yan sa South America yung mga video ng sabong. Utang, seryoso ka doon? May nanonood. May labas silang sariling sabong doon? Mas malakas doon. Aba? Okay, ganito kasi yung mga sabong ngayon. Merong tinatawag na coxing. Yung mga manok, ang tali nila yung gloves na may points. Tapos, ang laban nila nasa ibabaw ng mesa. Okay. Ang unang mahulog, panalo. Ang points, o kaya unang mahulog. Buhay ang manok. Buhay yung hindi siya to the death. Hindi. Visit ang tao. Sa South America, ang sabong may tare. Kaya lang, ganito kay ikli ang tare.
Eh di, ang tagal mamatay ng manok. Tangina, ano na, as in, lagas-lagas na katawan ng manok, buhay pa, pumapalo pa. So it's kind of brutal and it's kind of too long. Oo. It's boring. Unlike yung Pinoy sabong, Oo. yung ganyang kahaba ang tari, tangina isang salpok na gano'n, Patay minsan mo. pugutang ilong, Pugot- sakol sa puso, Patay. minsan manok. isang salpak patay. Exciting. That's why, yan ang binibili abroad. Okay? So, yan ang negosyo ni Manong Chavit na malaki. He buys yung mga video ng arena fights, tapos he exports them. Okay, kasi remember, diniscuss natin dati ang sabong, ha? Oo. Ang sabong, legal ang arena fight. Oo, syempre. Pupunta ka lang sa sabungan, manunod ka doon. Tataya ka, Legal ang pwede. tayaan doon. Oo. Okay. Legal ang video. Legal din mag-video. Oo. Legal ang magpalabas, mag-broadcast Ng sabong. o Tama. TV and sa online. Oo. Ang bawal is yung online betting, which a lot of areas in the Philippines do not participate in simply because it's medyo backwards pa rin tayo. Okay? So, yung Bicol Arena fight, pag nagpunta ka sa bandang Visayas, dyan Thank very you. sophisticated. Mm-mm. Online talaga yan. Yan yung kay Arnie Teves. Kaya ang daming pera ni Arnie Teves. Kaya pala Ang sabi, malugo- pwede siya magbigay ng pera sa Supreme Court ng Timor-Leste. Kung gaano sila ka-sophisticated, they have their own digital cash. Oh, may sarili silang GCash. Meron sila sariling GCash, may sarili silang digital bank. Wow. May sarili silang payment Channels. Oo. Ayun pa. Wala kang ganyan sa doon Maynila po eh. Oo. At doon po talagang online lang ang bilihan. Okay. Pag pumunta ka ng Mindanao, para ka nagpunta ng Bicol. Ang gusto ng tao, live, online. Malakihan ng tayaron. Yun yung mga lugar na wag kang... Okay, yung mga merong live katulad yan ng Ilocos, Bicol, Mindanao, yan yung sinasabing huwag kang tataas mo kamay mo sa loob ng sabungan. Kasi, Hindi mo alam, tumataya ka na pala. Sorry, this is 500 pesos. 50. 50 pesos. 50. 50 pesos. This is 50. This is 500. Okay, pesos. This is usually 5,000. Oh. This is 50,000. Okay? Pagkatatanga-tanga kami, kaibigan nga, kumaway ka ng Putang ganyan. ina. RP! Oh, gusto ka na. Away, Hello, ah. hello. Ayan. Tumataya ka na ng 500,000. Putang ina. Pag kinaway-kaway mong ganyan, 500. Putang ina. O, patang ugali sa sabungan, pag hindi ka natalo, hindi ka nagbayad, puta ginugulpi ka, kinakatay ka. Because remember, ang sabong sa Pilipinas is a gentleman's game. So doon sa mga lugar na yun, Honesty system. they Yun. want to keep yung tradition na gano'n. That everything is live. Makes sense. Kaya hindi ba benta ang online doon? Okay? Before sabong, si Atong, weteng. Okay, okay. Wala ring weteng doon. Bakit? Baka mayroon silang ibang kanila. Hindi also weteng doon. Ang laro doon, Masyaw, Square Tres, Rambulaga. Ako, di ko alam yun Masyaw, narinig ko Yung pa, di ko alam ko alam. Rambulaga, alam mo yung sa Eat Bulaga, Oo. sa simula, yung kung sino yung nanalo, Oo. yung numbers, yun ang tinatayaan nila. Rambulaga. Rambulaga. Pag talaga gusto magsugal ng tao, kahit na anong paraan na lang no? Sweltres is much like weteng, except ang weteng 2 balls. Ang swerte Ang tatlo. sweltres 3 balls. Mas mahirap manalo doon. Mas malaki tama. Mas malaki naman ang tama pag nanalo ka. Okay. Okay? So, doon sa lugar na yun, wala ring involvement si Atong kahit sa weteng, is walang weteng doon. So,
First question, kung pinababaligtad niya si Patidongan, we are assuming na bayad siya ni Atong. Oo. Di ba? Oo. Saan ang galing ang previous relationship nila? Oo. Kasi wala naman Because siya doon. if you look at the paper history, walang, for me, walang Koneksyon. connection eh. And sa ganitong usapan, puta yun, you simply do not trust anyone or you do not transact with anyone. You do not trust kung wala kang history. Totoo yan. Wala kayong bakit? Diba? Wala kayong One. Wala kayong kaugnayan. Second, ang CIDG is by tradition sparring partner ng CPN. Oo, syempre. Batman and Robin yan. Hmm. Ang hepe ng CIDG, ang pumipili usually personal choice lang ng CPN. Alam ko si paring Nick saka si Makapas maglista. Oo, sa Very PNPA. Oo, sa PNPA. Oh. Parang Kaya graduate ng PNPA. kinuha ni Tore si Makapas na Oo. Chief PNP. Okay. Kung sinasabi mong involved si Makapas sa sabong, sinasabi mo rin bang involved Si Tore. si Tore? Oo. Ha? Oo. Kung involved si Tore, everybody knows. Tore was the personal choice of the president. Yes. Hmm. Sinasabi mo rin bang involved ang presidente sa sabong? Hindi rin namimili ito si Remulla na titirahin eh. I'm not saying anything, Ako, I'm just speaking an but opinion. these are the things na medyo don't add up. Ngayon, yung kung si Patidongan suspect, yes. Because remember, inamin niya. Oo. Inamin niya na siya ang pumapatay. Oo. Sumusunod lang siya sa utos ni Atong. Ni Atong Ang. Okay. Kinangailangan niya aminin yun eh para sa paniwalaan eh. Yes. Hindi lang sa para paniwalaan. Pero kasi may kaso siya. Oo, may kaso nga siya. Kakasuhan siya. Because it is not simple to be a state witness. Mm-mm. Kailangan, one, you have to prove that you are the Least guilty. Yun ang alam ko. Well, at least- Para maging state at least witness ka. Hindi least. At least you are not the most guilty. Oo, yun. Not the most. Okay. So, kailangan ituro niya yung alpha group, yung mga Hmm. matataas. Sila Atong, sila Gretchen, so on, so on. Teka, question. Maiksi lang. Okay. Sa pananaw mo ba, based on your legal opinion, ito bang si Patidongan qualified to be state witness? Ito nga, kasunod na, ito okay, nga, discuss ko yan. Okay. Pag-state witness siya, di ba? Oo. So, tinuturo niya ngayon yung alpha group, Mm. di ba? Based on his personal testimony. No. Okay. Pero remember, personal testimony is always very weak. Bakit weak? Weak Experience ang din. personal testimony. Kasi di ba, pinag-usapan natin, ang testimony niya puro hearsay. Oo. Wala siyang ma-prove na diretso. Akala ba involved siya o siya inutusan, siya ganun? Wala siyang diretso na, itong taong to nag-utos sa akin. Pagka sinabi mo gano'n, anong proof mo na siya nga nag-utos? Hearsay pa ba ituturing pala yun? Sinabi niya meron siyang video. Oh, Nung hinanap yung video niya, nabura na raw kasi wala na yung wala telepono. siya maipakita. Oh. So even his testimony linking directly to all the others are kind of shaky. I'm not saying it's not true. Hmm. What I'm saying is, if you go Shaky. to court, these are shaky. Second, pagka ganon, na-shaky ang testimony niya, ibig sabihin, ang buhay niya nakasalalay na ngayon kila Remulla. Oo.
Siyempre, kasi Sa prosecutor. doon siya Diba? nagbumugay. Kung pinagdududahan natin si Remulla doon kay Macapas, Oo. hindi kaya posibleng nagdadagdag din ang kwento si Pagdidong. Kasi remember, yung testimony niya is in question. Mm. Kasi wala nga siyang direct testimony. Mm. So, if you ask me, nandoon ang mga questionable. Questionable. Well, Okay, hindi ko dinidiscuss yung personal character ni Macapas. oo. Because like I said, hindi ko siya kilala. Hindi ko, kahit na nagbibiro ang tawag ko kay General Torre, parang hindi ko rin siya personal na kilala. So I cannot attest to their character. However, yun ang tanong ko. Kung i-involve si Macapas na personal choice ni General Torre, involved din ba si General Torre? Since General Torre is personal choice of the President, are they now saying that the President is also involved? Because, worst thing, the previous President is involved. Yeah. Yes, the previous president, the one in The Hague, yung nakakulong, is involved. So yun din ba ang sinasabi ni Boying, that the current president is also involved? Because it's not too far to surmise. Well, Kung bakit ba, ano lang yan connect the dots Medyo, doon ako medyo, nagduda. We need to substantiate. Well, Kasi remember, yung mga maiingay, siyempre, namatayan na. oo, syempre. Siyempre, puta, gusto niya ng hustisya. Oo. Pagka kinuwentuhan mo yan, Madaling maniwala yan. madaling maniniwala yan kasi desperado sila Oo. Tama. So kaya ako, I'm all for let's take a step back And look at and look at the things. facts. Oh, look at the facts. Well, ako naman, opposite sa'yo, kilala ko ng personal si Mr. Macapas, si General Macapas. Also, naalala mo, na-interview natin yung misis niya sa Vice Mayor, no, Jose Dalman. Si Vice. So, ang kilala mo yung misis, hindi mo kilala si General mismo. Hindi ko kilala si Gen. Oo. Ngayon, si General Macapas, sa pagkakaalam ko, a bit of history, from 2014 to from 2015 to 2016 until 2021-22, he wasn't here in the Philippines. Nasa Paris siya. Siya ang police attaché natin sa Philippine Embassy sa Paris. That I know. I may personal knowledge ako dyan. Andun siya. Kailan year? 6 years 2016 siguro kasi 2022 siya nakauwi. 2022 na siya nakauwi ng Pilipinas. Di yun yung kalakasan ng isabong. Sakto. Wala siya sa Pilipinas. Wala siya sa Pilipinas ton. Wala siya sa Pilipinas. That's So, personal knowledge. Talaga. Wala talaga. Tsaka nagre-resettle sila kasi yung misis niya ran for vice mayor nung election nung 2022, nanalo. Tapos tumakbo ulit itong 2025, nanalo na naman. Doon lang that's small town, Jose Dalman. Mayroon po kaming episode niyan. And the bottom line is, yung siya rin si General Macapas, nakita natin sa dyaryo yan, yung sumundo kay Alice Go, tsaka sumundo kay Kibuloy nung inaresto sila. Si Alice Go sa Indonesia ba inaresto? Tapos itong si Kibuloy sa Mindanao. Because he knows the people. Tiga ron siya. Siya talaga yung Robin ni Torre. Malamang, kasi diba? tiga Bisaya si Torre. So talagang sila gudi-gudi. Sino kasama sumusundo Oo, yun ang sumusundo. And also, kung makikita niyo yung dyaryo, nung panahon na sinundo ni Macapas si Kibuloy, pinuri pa ni Remulla. Ang galing-galing naman ni General Macapas, nasundo niya
Kernel Macapas pa, nung una ko nakilala yan, kernel pa lang siya noon, na nung sinundo niya si Kibuloy, no? Everybody thought hindi nila mapapauwi, pero napauwi nila. Ang isa pang sinundo niya, siguro nasa dyaryo naman na to, no? Is sinundo niya yung dalawang kapatid ni Patidongan sa Cambodia. Yung isang kapatid, nung umuwi ng Pilipinas, diretso sa kulungan. Kasi mayroon ng kaso, arrest warrant na, talagang aarestuhin na, talaga ikukulong na. Yung isang kapatid, ang may ibang ikinakanta na kung ano-ano sinasabi, who actually was, sa pagkakaalam ko, directly involved in one of the killings ng mga sabungero. Yung isang kapatid. Yun. Okay? Yun. Natumbok mo na. Okay. Kailangan siraan ni Patidongan si Macapas to get his brothers off the hook. Off the hook. Dalawang kapatid yun eh. Oo. Yung isa, nakakulong na. Yung isa na lang ang hawak ng DOJ eh. Kung may bigyan siya yung dalawang kapatid, puta, alangan naman yung dalawang kapatid mo, pirador, ikaw hindi. Oo. Yun ang hanap buhay nyo. Hanap buhay nyo yun eh. Di ba? Oo. Pumapatay kayo ng Tapos, tao eh. Okay, hindi natin sinasabing malinis si Atong. So, he's a lot of things, but Ang sinasabi lang natin is walang hawak na direct link oo. si Patidongan. Oo. Walang diretsong ebidensya na So, maipakita. So, they're probably looking for somebody to blame. Yung palang si Kapag Mayor... nagkaungkatan na kulang ang ebidensya Oo. at na-acquit si Atong. Ito palang si Mayor Maligaya, babae pala to? Mayor ng Cavite somewhere eh. Anyway, my point was, what I wanted to say is that tingnan niyo yung history ni General Macapas versus yung history. Ito naman ang punto ko, no. Versus sa history ni Remulla. Ang daming controversies ni Remulla. Again, si Remulla kasi politiko. So he's not new to controversy. Yeah, but his controversies are, reputational wise yan eh. May politiko din naman na hindi ganun kabaho eh. But the name Remulla is really, let's say, opinion ko to is synonymous with corruption. Sa totoo lang. That's my opinion. Has anybody proved anything? Still, pag sinabi mong Remulla, huwag mo nang sa isip ko. Yeah, Corrupt pero to. lahat yan chismis. Totoo naman, chismis, but still. Diba? Pero kay Macapas walang ganun chismis. Yun ang point ko. Normal sa politiko na palagi may kasamang ganun sa pangalan mo. Unlike Macapas na professional. So, madaling makita na talaga malinis si Macapas kasi professional. Madaling sabihin na corrupt si Boying kasi politiko, palaging binabato ng putik. But at the end of the day, has anybody proved anything? Hindi yan katulad ni Joel Villanueva na putang ina pwede mo sabihin talaga pukin ng ina mo, sentensyado kay. Teka, Sentensyado siya. ng ano? Perpetual disqualification. Ay, hindi ko alam. Anong naging sentensya niya? Kailan siya na-sentensya? Perpetual disqualification. I didn't know. Yes. Anong kasalanan niya? Yung kasi involved siya dun sa yung mga fake na NGOs. Yung kay Napoles. Sali pala siya doon. Lahat naman sila doon na pawalang visa kahit yun nakulong eh. Ang ginawa, hindi na pa walang visa. Ano? Ang sinabi ng Senate is, it is the Senate who will enforce Hindi naman, pwede ba yun? upon their members. Pwede ba yun? And they chose not to enforce the perpetual disqualification. Bakit si Bong Revilla? Kaya yun naman Bakit si Bong Revilla nakulong? Kaya dapat, pero tamo, hindi rin ini-enforce ang perpetual disqualification. See, that's the thing. That's why the Senate has to be abolished, if you ask me. Ako naman medyo ko dyan, medyo hindi mahirap gumawa ng opinion sa hindi mo naintindihan. Kasi lumaki ako naniniwalang kailangan ng check and balance eh. Oo. Totoo. That's why ako, putang ina, kailangan burahin na yung Senado. Because they're the ones who actually eroded the check and balances. Paano naman don't they cancel each other out? Hindi, tama. Ang mga nakaupo pa sa Senado, pulpray doon sa bayan. Totoo yan. Puro bayad ng China. Totoo yan. Diba? Totoo yan. It's better to do away with the Senate.
Tangina, chairman naman ng Constitutional Amendments, Robin Padilla. Robin Padilla, ano ba yun? Para naman patawa naman yun. Tapos sa Kaya Blue nga, dapat- Ribbon, ang Blue Ribbon mo, si Marcoleta, talaga lang Kaya nga dapat i-abolish na lang. And It environment is mo, better that we have a ang unitary parliamentary ang environment mo, committee chairman, si Camille Villar, Diyos ko, talaga Oo, lang. puking lang yan. Mga abusado sa kalikasan. Abusado. Kapal lang mukha ni Cynthia Villar para sabihin, nalulugi na nga yung prime motor ganun. Hindi, beyond their control daw. Pinagsasasabi niya. Si Sara din lang Putang ina. Ito tinanggap mo yung trabaho. Yung Tinanggap mo kontrata yung at responsibilidad naniningil ka pa. That you should be delivering water. Mm. At naniningil ka. Nagbabayad yung mga tao. Bakit ka tumanggap kung hindi pala Oo. kaya? Oh. Pwede tumanggap ka na hindi mo kaya. Puta lang inaabuso lang nila yung taong bayan. Oo. Mga gagawin mga pukin ng ina. Kanina pala yung SIP Corp, yung sa kuryente ng Siquijor ba yun? Sus Mariose. Oo. Kaya pala, ilang buwan nang walang kuryente si Siquijor. Sa kanila din pala yun. Nagbabayad ng mga taga-Siquijor para magkaroon ng brownout. Parang nagbabayad ng mga taga-Cavite para deliveran sila ng putik. Diba? Oo nga. Pugingin nyo. Tanginan nyo mga Caviteño, magbago na kayo. Babayad kayo para dala kayo ng tubig. Dala kayo ng putik. Tubig ang usapan, hindi putik. Hindi burak. Kahapon lang may nakausap kaming arkitekto Tapos yung misis niya, sakop sila ng prime water, agad-tagalit. Sabi niya, 3 araw ka lang hindi makabayad, putol agad. Sabi ko, anong puputulin nila? Wala nga tubig. May tubig pala, pero may oras lang na magkakaroon. Ganun pala tubig sa kanila. Ba't hindi na sila mag-boring ng deep well? Tapos Baka saka sila maglagay ng filtration system. Baka kasi wala na din groundwater sa kanila. Sa dami ng tao doon. Nauubos din yan Sa amin sa Bulacan, ubos na Tangina, laliman mo. Magastos yun. Hindi na ba lahat ng tao may perang gano'n? Tangina, dumugso mabuhay. Tiis Hindi ka. umalis ka sa teritoryo ng mga bilyag. Tangina, kung hindi mo kaya umalis sa teritoryo ng bilyag, magtiis ka. Yun ang problema. Pero alam mo kasi, mga bahay sa Cavite, mga mga pinaghirapan yun. Iba dyan, OFW, pinag-ipunan ng matagal na panahon, naniwala sa developer. Hindi wala kang problema sa tubig. Pagdating ng oras. Hindi lang yan. Gano'n kasira ulit, putang ina kung kumaway sa sahig. Diba? Ewan ko ba? Masikip sa dibdib to nangyayari na to. Siguro nga kasi ako, aminado, kilala ko maayos na tao yan. Kaya huwag kayo maniniwala. Ako lang mensahe ko, huwag kayo maniniwala dyan kasi nakilala ko yung tao nung wala dito sa Pilipinas siya nung kasagsagan ng Isabong. Wala siya dito nun. Ay, nako. Ayun lang ang ko dyan. May mga ibang kwento pa pero mahirap naman magsabi kasi wala ka ebidensya. Mga kwento-kwento kasi yung iba Okay, ako sa akin, let's ask question. Oo. Let people, eventually, these will be answered. Oo. We need to ask questions din. Huwag din natin kainin hook, line, and sinker. Magtanong din tayo. Pwedeng salungat ng opinion natin, pero wala pa rin masamang magtanong. Pwede tayo magkaroon ng magkakasalungat na opinion, iba tingin nyo. Pero bago mo pangatawadan yung opinion mo, alamin mo rin muna. Hindi yung po pwedeng, kasi ganito. Tanong-tanong ka din, basa-basa ka din. No? Dapat open lang din tayo sa iba't ibang opinion. Pero alam mo, sa tingin ko, Dennis, walang I think there is no such thing as a solid sabagay kawawa lang talaga yung namatayan kasi syempre mga mga emotionally compromised yung mga yan namatayan sila, galit sila so makakwentuhan mo na lang konti yan, maniniwala talaga agad yan, hindi na sila makakapag-isip din. Pero yan based sa testimony kasi may admission, pasok yung mga patidongan. Swak sila sa balde. Swak sila sa? Balde. Ang tanong ngayon is, okay, isa pang swak sa balde dyan, si Bato. Si Bato? Yes, kasi ang amo nila, si Bato. Oo, yung 12 pulis. Oo. Yung pumatay. At yun, umami na. Oo. Oo. Ang tanong is, kaya ba nilang idikit kaya?
Well, in Sa akin, 2022, Gretchen. in 2022 nagsalita si Gretchen eh. Naalala mo 'yon? Sinabi niya, binanggit niya si Bato. In that 2022 video na kumakalat pa hanggang ngayon. Ang mabigat doon, sige ngayon tumakas na si Ato. Well, Oh. so, some chismis. Wala na sa bansa. Wala na sa bansa. Ngayon, flight means guilt. Yeah, Sabi nila. totoo. Kung tumakas, bakit ka tumatakas kung inosente ka? Kung sa bagay, the same can be said about sino yung dating mayor ng Iloilo? Si Mabilog? O bakit ka daw umalis? Iba naman yun kasi may persecute siya eh. So, What if ganun din si Ato? bagay. Nakakanain na siya. Diba? Bagay. Hindi mo na nasabi. So I think what you're saying dito, o sa pagkakaintindi ko din, malaking sindikato to. Yes. Ito mga, hindi Ang lang, sinasabi hindi niya- lang sila. Ang kwento is not so simple. Malamang may involve yan ng mga nasa matataas sa pwesto ng gobyerno. Yes. Involved. Sinabi na nga, dinerecho na, involved yung dati presidente. Sinabi na natin, hindi ka makapagmano sa hari kung hindi ka nagmano sa Ibigay ministro. Totoo yan. Diba? So, gaano karaming ministro ang pinagmanuhan? Kailan ba darating yung ICC pala? Napakatagal na. Sinabi ni Patidongan na may Supreme Court justices. Oo, sinabi niya yun, na meron daw mga pwes na kasama sa mga binayaran. So, ganun kalala ito. Kaya nga ang tanong dyan, kailan ba darating yung ICC na yan? Napakatagal naman ang arrest warrant. Dumating na ba o wala pa? O hinuhold lang nila? Ewan ko, hindi ko alam. Ako din ko lang. Hindi lang tanong ko. Anyway, natapos ang ating kalahating oras. Ang bilis lang din, Ayun. No. Mabilis, pero habol natin ng upload. By the way, sa mga nanonood kung nag-enjoy kayo sa mga chismis at kwentuhan namin, like and subscribe ho kayo para para alam niyo kung kailan may darating na susunod na kung kailan may dumadating na mga susunod na episodes namin. We usually vlog 2 to 3 times a week, especially kung may mainit na issue, magba-vlog ho kami. Tulad ngayon, mainit yan So, sasagot ho kami. Kaya, and of course, wag ko kayong makakalimutin mag-comment ha. Kaya, kahit huwag nila kami mumurahin, syempre. Hindi ako, gusto ko murahin nyo kami. Bakit gusto mo murahin ka? Oo, tuwa ako doon. Ako Pakita ayoko nyo sa akin, mahal nyo ako, murahin nyo rin ako. Ako ayoko. Siya na lang. Ayoko rin minumura. Nananahimik ako. Ba't ba ako bumurahin? Opinion lang. Anyway, ayan po ang ating natatapos sa ating episode. Maraming salamat sa panonood. Ako po si RP Lazaro. Ito naman po ang inyong kumpletaristang kupal, ka Dennis Reyes, nagpapaalam, Babalos.